Si Harry Roque ba, um, ayoko ng sabihin, tatanungin ko sana kung Barbie, hindi ko lang alam, hindi ko po talaga alam mga kababayan. The way na ako the way kung makita ko kung paano yung mga gesture niya, ako naniniwala ako na lalaki, pero hindi ako sure, 'no? May asawa, okey. Sorry, hindi ko kabisado si Harry Roque, eh. Para kasing medyo may pagka-Barbie. Banat ni Harry Roque kay Lisa Marcos, asawa ka lang ng presidente. Aba, mga bossing, pero kung sino yung una nilang niraratrot at binabanatan araw-araw, si First Lady Lisa Marcos. Tapos 'pag ni-rest-backan sila, mga kababayan, di ka dapat nagsasalita, asawa ka lang ng presidente. Tingnan niyo 'tong mga tao na ito, ano? Sabi ni dito, kampanya pa lang, oh, Becky na, hindi. Kampanya pa lang, may bad blood na si Lisa Marcos kay BP Sara. Totoo kaya ito? Baka tsismis-tsismis mo lang ito, 'no? Ang hilig niyo sa ganyan. Ang hilig niyo sa mga hindi totoong balita. Binalita mo, sabi mo, hawak na ni Maharlika yung yung video. Tapos sabi ni Maharlika, hindi, wala po sa akin yung video. Sinigaw mo pa yun doon sa SMNI. Nagpa-interview siya at sinabi niyang bad shot sa kanya si BP Sara. Ano naman? Kung yun yung saloobin ng tao, mga kababayan, miski ako, pwedeng sabihin ko, bad shot sa akin si Inday Sara kasi nga, yung kagaya din nung dahilan ng ating First Lady Lisa Marcos, no? Na sinusuportahan niya si Pastor Kibuloy ng kumbaga, hindi man lang medyo magtago-tago ng konti. Hayagang ipinapakita yung pagkabayas nila. Di ba? Kaya na bad shot sa akin. Ano naman, hindi ba pwedeng magsalita ang ating First Lady bilang individual na Pilipino sa ating Vice Presidente? Sabi ni Harry Roque naman, ano naman niya yun? Tama ka din. Di ba? Ano naman niya yun? Bakit parang gigil na gigil kayo at G na G kayo sa ating First Lady? Sino ka ba? Si Roque, pag tinanong natin, Roque, sino ka ba? Wala lang, si Harry Roque. Wala namang posisyon sa gobyerno to eh. Kaya nga po nanggagalaite, mga kababayan. Siguro nung pagkatalo, no? Nung pagkatapos niyang mapahiya do sa eleksyon dahil po wala, tambakol eh. Hindi po yata to nakaangat ng top 15 eh. No? Ano posisyon nitong si Roque? Mga kababayan. Isa din tong inendorso ng PDP laban. Kaya yung ipi nila, mga kababayan, yung Philip Salvador, naku po, kung eto hindi nakapasok, no, endorse ng PDP laban, yung pakayang taartits na, Diyos ko po Lord. Siguro isip-isip ni Ipe, si Binoy nakapasok ka. Ano? Ang mga role nito sa pelikula, laging bad boy, laging masamang tao. Nakapasok si Binoy sa Senado. Hindi malabong ako din makapasok sa Senado. Puro naman yung karakter ko, bida na mabait. Ganyan siguro ang nasa utak ni Ipe, mga kababayan. So, sino ka ba? Ikaw ay asawa lang ng presidente. Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Ano naman? Kailangan po ba nating magsalita o kailangan nating magkaroon ng mandato galing sa taong bayan, mga kababayan, para maglabas ng hinaing o para maglabas ng saloobin sa vice-presidente? Tinatanong o sinasabi yan ng First Lady Lisa Marcos bilang isang individual na Pilipino. Ano naman dun? Diba? Kami din po. Kaya sa comment section, nagsasalita din po kami na hindi kami natuwa doon sa mga ginagawa ni VP Sara Duterte. As in short, bad shot din sa amin si Inday Sara Duterte. Bakit pag ang First Lady ang nagsalita, parang gigil na gigil kayo? Okay lang, banatan nila ng banatan. 1 taon, banatan nila ng banatan. Pero kapag nag-rest back ng halos, kakaperanggot lang, budget na sa akin. Gina tong si Roque. Diba? Bakit kailangang suyuin ka ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bayan? Hindi kailangan, hindi sinabi, no? Walang nabanggit
ang ating First Lady Lisa Marcos na kailangan suyuin mo ko. Ayan, kitang-kita naman po natin mga kababayan, no? Na hanggang ngayon patuloy na nagtatrabaho ang presidente at vice-presidente ng magkasama, no? Na hindi kailangan o hindi nagkakaroon ng utos galing kay First Lady Lisa Marcos na, oh, hindi ka pwedeng makipagtrabaho diyan kasi budget sa akin yan. Wala naman, Roque. Bakit sa iyo parang iba yung iba yung pagkakaintindi mo, no? O talagang iniiba nyo lang para iba ang isipin ng taong bayan. Bakit kailangan suyuin ka ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bayan? Wala namang sinasabi, Basta bad shot. Bilang isang individual na Pilipino, ganun din ako. Bad shot na sa akin si Inday Sara Duterte. Sasabihin ko ba na kailangan suyuin mo ako para ma-please mo ako na sumang-ayon ulit ako sa inyo? Wala din. No? Yung kung sasabihin nyo na walang mandato, no? Ang ating First Lady Lisa Marcos, hindi niya naman iginigiit yun at hindi niya naman ipinipilit yun. Nagsasalita siya bilang isang individual na Pilipino din. Pag First Lady ba, wala nang karapatang magsalita? Ano ba yan, Roque? Mas mataas pa nga ang ibinigay na mandato ng taong bayan sa kanya kung ikukumpara sa presidente. Wow! Totoo po ba yun? Hindi ba ang totoo si BP Sara ang dahilan ng kanyang esposo, si PBBM, para maging presidente? Ay, hindi. Sorry, Roque. No? Hindi kami maniniwala dyan. Umpisa pa lang po. Tanungin mo kung nasaan ang Duterte, kung kilala ba ang mga Duterte 2014? Yes, kilala ang Duterte. Saan? Davao. That's it. Walang choice, no? Walang choice na tatakbo sa pagka-presidente laban doon sa mga dilawan. Yun yung tawag natin dati sa kanila, mga bossing, no? Pero ngayon, kakamping na tawag natin, respeto. Dahil kung binibigyan nila ng respeto at nakikita nila yung ginagawa na trabaho ng Pangulo, kailangan ibalik natin yung respeto. Kaya lang, no? Ibinoto si Pangulong Duterte. Kaya lang nakilala, mga kababayan, dahil sumakay siya, si dating Pangulong Duterte. Sinakyan niya yung mga loyalista. Ipapalibing ko si Marcos. Yun, sa pool na. Kuha na ang boto ng loyalista. Magaling si Marcos. Yun, nasa pool na. Yung mga boto ng supporter ni PBBM. Ganyan. Pero dati pa, may Marcos na. 2016 kalagitnaan ng 2015, dyan pa lang lumutang yung apelidong Duterte. No? Meron man doon sa Davao lang. Yan ang katotohanan, Harry Roque. Mayroon ka dapat tanawin na utang na loob. Mahilig kayo sa utang na loob at kaya tignan mo si Binoy, ayan. No? Imbis na maging balanse at gitna sa pagiging senador, di siya makaiwas kay Kibuloy. No? Dahil nakakasakay ako sa helicopter niya. Dahil, ano pa ba yun? Dahil binigyan ako ng airtime. Nabibigyan ako ng airtime. Kaya ang nakikita po natin, mga kababayan, hindi makawala itong si Binoy, hindi makagitna. Talagang todo suporta kay Kibuloy at nandun pa sa rally. Imagine niyo, mga kababayan, kung kayo, no, yung biktima at nakikita mo, naku, malaking tao na si Kibuloy at tapos malaking tao pa, mga senador pa, vice-presidente pa, yung nasa likod niya na nakasuporta. Mga nakaupo pa. Papasok sa isip mo, Diyos ko po, Lord. Paano kaya ako mananalo dito? Kaya nga yung isang, di ba, yung isang governor o pansamantalang binigyan ng preventive suspension para hindi niya maapektuhan yung magiging desisyon sa kanila. Eto, Binoy. Sino pa ba yung mga nakupo? Cynthia Villar. BP Sara. Miski ako po yung kalaban ni Kibuloy, kahit pa paano, kakabahan ako no? Mabuti na lang po, mga kababayan. Ang Department of Justice, ang gobyerno ng Pilipinas, ayan, may lugar po tayong mahihirap, mga kababayan, no? Sa Pilipinas. Kahit mahirap po kayo, kahit mahirap tayo, mga bossing,
eh nakaalalay ang gobyerno sa atin. Kapag ikaw ay naargabyado, kahit malaking tao yan, babanggain ng gobyerno yan. Ibibigay ng patas sa iyo. Yan. Oh, eh sila, mahilig silang utang na loob, utang na loob. Utang na nyo. Hindi ba dapat nanggagaling ang mga maanghang na salita hindi dapat sa iyo nanggagaling ang mga maanghang na salita laban kay BP walang karapatan ng ating First Lady. Kahit naman po sino ang esposo o asawa, no? Doon sa mga nakikitang ginagawa ng ating Vice President. Naglalaro no? Ipapakita sa iyo na nakasuporta sa gobyerno, tapos maya-maya nandun, nakikibangag, nakikisigaw ng pagbagsak ng presidente. Asawa lang, tao lang yan. Ano gusto nyo? Banat lang kayo ng banat sa loob ng isang taon na bumabanat kayo. Isang beses lang nagsalita. Hindi pa tumagal ng 10 minuto kada isa sa inyo. G na G kayo. G na G kayo. Hindi ko nababasa yung comment nyo Ayan, nandyan na ulit. So ngayon mga kababayan, dumako tayo dito.